Sa araw ng mga puso, hindi lamang puro kilig at romantikong kwento ang ating maririnig. Nandyan din ang mapapait at masasakit na karanasan na dulot ng mapanlinlang na pagmamahal dahil sa love scam. Ito ang fake love, panahon ng budol na pagmamahal ng PNA Talks. Big ideas, real conversation. Noong araw, face-to-face ang paraan ng pakikipag-usap at ligawan. Pero ngayon, pwede na itong gawing online. Ito ang sinasamantala ng mga manloloko upang makapangbiktima ng mga taong naghahanap ng true love sa internet. Kaya ang babala ng mga eksperto, huwag magpabudol. Sa inilunsad na IIFEB-IBIG campaign, nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC at ang grupong Scamwatch Pilipinas sa publiko tungkol sa iba't ibang uri ng pa-fall ngunit manloloko pala. Nariyan ang sad boy, sad girl kung saan paawa effect ang paraan upang makakuha ng pera. Meron ding mga seducer na nangaakit gamit ang mga sexy pictures sa social media at manghihingi ng larawan na gagamitin pang blackmail kalaunan. Talamak din ng investor na magpapakilalang mayamang foreigner na mag-aalok ng investment sa foreign exchange at cryptocurrency. Peke profile ng sundalong foreigner naman ang ginagamit na mukha ng ilan kung saan magpapanggap itong naghahanap ng forever ngunit send money first muna ang atake. Doble ingat din sa mga escort na pasexy din ang pang-akit na nahantong lang din sa panghihingi ng pera. Panghuli ang slow burn na tiyaga ang puhunan sa pagkuha ng tiwala mo at sa huli ang pera mo. Ayon sa Scamwatch Pilipinas, karaniwang target ng mga scammer ang mga naghahanap ng AFAM, mga lonely na may magandang trabaho, mga nape-pressure ng mag-asawa, mga laging nababusted at solo parents na naghahanap ng katuwang sa buhay. Mas high-tech na rin ang panloloko ngayon dahil gumagamit na ng Artificial Intelligence o AI upang pekein ang mga larawan maging ang pagkatao, kaya ang payo ng mga eksperto. So kapag walang check mark at photo verification, huwag niyo pong patulan. So yun yung number one. And then the other one, yung sinasabi ko nga, i-video call nyo ng matagal, paulit-ulit. That's the second one. The other one kasi, hindi to applicable sa LDR or kung may pera kayo, puntahan nyo, i-meet nyo na agad. Base sa datos ng CICC, lagpas 100 ang inakalang nakahanap na sila ng the one pero na-fall pala sa scam. Sa unang buwan naman ngayon 2026, may 15 nang nag-report na nahulog sila sa love scam. January, because it's the season leading up to Valentine's. June, because of the June bride, yung traditional pa rin ng mga Filipinos that actually target June for their weddings. Kung mabiktima ng peking pag-ibig, tumawag at mag-report sa hotline ng CICC na 1326 o sa mga numerong makikita sa screen. Maaaring malaman ng ahensya kung kanino nakarehistro ang number at mablock ito para hindi na makapanloko. We do our immediate interventions. First interventions is if it involves a number, we have the number block, get the SIM card registration, subpoena the SIM card registration details para makita kung kanino nakaregister. Second, if they involve websites, we have the websites blocked and investigated. If they involve social media platforms, we ask for the preservation of those social media accounts to get the details of those accounts and have them taken down as well. Again, that's the intervention para hindi na makapambiktima ulit. Mahabol na natin sila. Big ideas, real conversations. This is PNA Talk.